Okay, nasa linya na po. Kaugnay sa Presidential Assistant for Rehabilitation Recovery, Secretary Ping Lacson. Magandang umaga po, Secretary Lacson. Magandang umaga po. Hawi, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa mga nakikinig na nanonood. Sir, kasama po sa presentation nyo kahapon na sinabi nyo, inamin nyo na below par yung ibang efforts sa recovery and rehabilitation, lalo na sa Tacloban City. Yeah, Tacloban lang ang binanggit ko doon na below par. Galing kami kung saan lugar eh. Nakita namin yung kayusan doon sa ibang lugar. Napansin ko lang sa Tacloban, wala pang kayos. Kaya nga pinag-aaralan namin, bakit ganon? Kaya nga sa policy forum kahapon na sponsor ng JICA at saka ng ACP, ako, sinadjust ko na isama sa mga policy issues kung bakit ganon ang situation sa Tacloban. Okay. So, kasama dun sa policy issues, yung political issues nga, no? Ayon sa inyo, ay tinanggihan na ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang tulong ng national government para sa rehabilitasyon ng sa Tacloban City? Sinabi mo ba niya kung ano yung dahilan niya para rito? Ilagay lang natin sa proper context, Ang sinabi ko, noong January, lumapit siya sa akin, kasama niya yung si Congressman Martin. Martin Romualdez. Yes, Congressman Martin Romualdez. Ang sabi nila sa akin, wala siyang panggastos para sa City Hall, baka wala na siya may pasweldo, wala na maitulong doon sa mga ibang napatulungan doon sa loob ng munisipyo. He's talking of the operation of the City Hall or the city government. So ang kanyang request, siya mismo nag-request ito kasi wala naman ako idea. Ang sabi niya, baka pwede makapag-advance siya ng kanyang IRA. January pa yon, siyempre, advance yun dahil January to March yung first quarter. Ang pakiusap niya kung pwede maski one quarter man lang may advance niya. So from Manila Golf, where we talked at the time, tumakbo ako sa DBM. At kasi hinabol ko si Secretary Abad, baka makaalis. Pagdating doon, sinabi ko na pwede bang makapag-advance ng IRA yung Tacloban, maski one quarter. Ang sagot ni Secretary Abad, kahit 6 months, pwede natin sitigan. Total, pera naman yan. So bumalik ako sa Makati ulit at ang inabot ko na lang si Congressman Martin Romualdez. Pini-speaker phone niya yung kanyang pinsan, si Mayor Alfred, at tuwan-tuwa ako na ibalita sa kanya, i-prepare mo yung request mo, Mayor, at okay na ito, ibigay mo lang sa akin, ako na magpa-follow up. And then, hindi ko na masyado maliwanagan, basta sa madalit sabi, tinanggihan niya, sabi niya, mahirap na ganito. Marami siyang kadahilanan na hindi ko na maintindihan. So, nagtataka ako sa akin sarili. Pati si Martin nga kasi magkatabi kami noon Sabi ko, bakit ganon? Very urgent yung kanyang panawagan, yung kanyang request. Kaya ako naman, agad-agad, tumakbo sa DBM na napakalayo. Bakit nga yung naandyan na, bakit ayaw niyang tanggapin? Hindi na rin maintindihan ni Congressman Martin Romualdez kung bakit bigla nagbago yung isip ni Mayor. Yun lang yung context, hindi yung tinanggihan niya yung tulong ng national government. Okay. Secretary Lacson lang, para sa illumination o impormasyon ng ating mga manonood, no? Yung irang binabanggit nyo, ito yung internal revenue allotment na ibinibigay ng national government sa bawat LGU para sa kanilang regular budget, no? So ang bali ang sinasabi nyo, hinihingi nila yung i-advance itong internal revenue allotment. No? Kumbaga binabale, inuutang nila sa national government yung mga susunod nilang budget, no? Makakautang sila. Pero sir, correct me if I'm wrong, no? Pero di ba sa pag may national calamity katulad nito at may deklarasyon na national calamity at marami naman pumapasok na resources, bakit pa kailangan bumali ang isang LGU? Hindi ba pwedeng bigyan na lang ng national government yan dahil malinaw naman po na napakalaki nitong devastation at talaga naman nangangailangan yung Tacloban City, no? Bakit pa kailangan silang bumali sa national government? Di ba pwedeng bigyan na lang muna ng emergency assistance? Total, malino naman na national calamity po ito. Again, Hawi, magkaiba yun. Yung tulong para sa operation ng City Hall, iba yung sa tulong para sa kalamidad. Yung national government, marami rin na nagastos para sa Tacloban City along with the rest of the 170 other cities and municipalities. Ang hinihingin, ang sinasabi ni Mayor Romualdez, kaya siya bumabali. At yung mga ibang syudad naman din, yung iba nakabali rin, yung iba naman, meron pa silang naiwan na internal revenue allotment nila. At meron pa silang pang-operation ng kanilang City Hall. For example, yung Samar, iano ko lang, para may compare ko lang. Samar, nung nangailangan sila ng bigas, dahil pinukulang na sila ng bigas. Si Governor Saritan, nakiusap din sa akin, hindi ko rin siya kilala, dumating sa opisina, at kailangan magugutom yung mga constituents, meron siyang pambili galing sa kanyang IRA.
At ang problema niya lang, kung makakabili siya sa NFA kasi ayaw siyang pagbilan. So tinawagan ko yung NFA at sinabi ko kung pwedeng pagbilan nyo o bentahan nyo ng bigas yung Samar, province of Samar. So ganon, ngayon ang Tacloban, ang sinasabi ni Mayor Romualdez, ubos yung kanyang internal revenue allotment. Wala siyang perang naiwanan sa City Hall, wala sa city government, kaya ina-advance siya. Ang tulong ng national government, hindi para doon sa operation ng mga City Hall, o provincial government or municipal government. Ang tinutulong ng national government para sa mga naapektuhan ng kalamidad, kasama na rin doon yung pagpapagawa ng munisipyo, ng City Hall, ng public market, at kung ano-ano pa. Kaya nga, ang CRRP, nakapaloob doon yung lahat ng tulong na ibibigay ng national government, pabahay, cash assistance sa mga natira ng bahay doon sa mga safe zones, yung pampagawa ng bridges, ng roads, ng mga government facilities, pati yung livelihood at pati yung sa social services. Magkaiba yun, Howie. Gusto ko lang liwanagin. Yung operation ng City Hall, kaya ina-advance na ubos daw ang kanyang pera. At ang sabi niya pa nga, hindi siya makapagbigay ng assistance sa police, sa mga teachers. Ang sabi ko, Mayor, mukhang hindi yun ang prioridad muna ngayon. Ang prioridad natin yung mga survivors. Wag nyo na munang siguro isipin yung tulong ng pulis kasi meron naman sweldo, meron silang MOOE, meron silang logistical support coming from national headquarters. So it's only a matter of, identifying priorities. But nevertheless, sabi niya pa rin, yun nga, problema niya yung operation ng City Hall dahil walang revenues, baka pwede maka-advance ng mas 1 quarter. Ang inoffer sa kanya ng national government, ni Secretary Abad, isang 1 semester, 6 months. Nagtataka ko bakit nung bumalik ako sa kanya, tinatanggihan niya. Yun ang akin ni-refer. That's within that context. Gusto ko lang linawin yung Howie. Alright, Senator, si Mariz Umali po ito. Yes, Mariz. Good morning. Senator, moving forward, kasi inaprubahan na po ni Pangulong Aquino itong rehabilitation plan, itong master plan. Bibilis na po ba yung pagsasaayos ng mga tinamaan ng Bagyong Yolanda? Kasi, of course, until now, a lot of people, mga victims po, ay talagang nanghihingi pa rin, no? Parang sa tingin nila, hindi pa rin sila nakakaramdam ng talagang tunay na tulong. So yun, talagang may mga kababayan tayo doon na hindi naabot pa ng tulong. Dahil nga, ang sabi ko, yung CRRP na pinubit namin, yun, na-capture lahat doon kasi napaka-expensive, no? Napaka-expensive. Ang katulong namin sa pagbabalangka sa pagka-craft noong CRRP, mga LGs din, private sector, yung mga NGOs, pati yung mga national agencies. Kaya comprehensive yun, na-cover na halos lahat. Kung meron kami nakaligtaan yun, noon, sa oversight makikita namin kung meron pang hindi na hagip noon. But then, sabi ko nga, dahil inaprubahan na yung CRRP, mapapabilis talaga yung implementation. At hindi lamang doon sa pag-aaproba ng CRRP, nung tumawag ng special cabinet meeting si Pangulong Aquino, talagang sinabihan niya isa-isa yung ahensya, yung mga heads ng agencies, bigyan niyo ako ng definite na timeline. Hindi ko tatanggapin yung more or less. Kailangan bigyan niyo ako kailan natatapos itong mga nakalistang proyekto sa CRRP. We're talking of 18,648 projects at 25,000. Nakapaloob doon sa 18,000 na mahigit na proyekto, mahigit 25,000 activities. So, yun ang sinigurado ni Pangulong Aquino na madaliin at yung pondo, silang dalawa ni Secretary Abado ng DBM ang mag-uusap doon. At ang meron talaga magagamit na pondo. So, ang sagot doon sa tanong mo, Maris, mapapabilis, mag-accelerate yung pace ng implementation kasi nga naaprubahan na yung CRRP. Saan po namin yon, Secretary? Yes. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Panfilo Lacson. Salamat Thank you, po. Alex. Magandang umaga po sa inyo. Okay, nasa linya na po. Kaugnay sa Presidential Assistant for Rehabilitation Recovery, Secretary Ping Lacson. Magandang umaga po, Secretary Lacson. Magandang umaga po. Howie, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa mga nakikinig, nanonood. Sir, kasama po sa presentation nyo kahapon na sinabi nyo, inamin nyo na below par yung ibang efforts sa recovery and rehabilitation, lalo na sa Tacloban City. Yeah, Tacloban lang ang binanggit ko doon na below par. Hindi galing kami kung saan lugar eh. Nakita namin yung kayusan doon sa ibang lugar. Napansin ko lang sa Tacloban, wala pang kayus. Kaya nga pinag-aaralan namin, bakit ganon? Kaya nga sa policy forum kahapon na sponsor ng JICA at saka ng ACP, ako, sinuggest ko na isama sa mga policy issues
kung bakit gano'n ang situation sa Tacloban. Okay. So, kasama dun sa policy issues, yung political issues nga, no? Ayon sa inyo, ay tinanggihan na ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang tulong ng national government para sa rehabilitasyon ng sa Tacloban.